Yan nga po yung pinagmamalaki nila sa ating history. Yung mga naiambag nilang karunungan, doctrines, na hanggang sa ngayon napapakinabangan na i-apply sa law, na-apply sa mga philosophies in life. Ayan, diyan po sila magaling, o kung atin pong aalamin, diyan sila makilala so, pagdating sa karunungan or sa philosophy. So Greece and its people were influenced by Greek nature, trade, debate, and philosophy. So ito po yung sitwasyon. Ngayon, the church in Corinth liked impressive speakers with philosophy and human wisdom. So ganyan naman po talaga ang mga tagapakinig. Siyempre, gusto nila yung mga magagaling na tagapagsalita, mga impressive speakers. No? Kahit nasa panahon natin ngayon, ang daming mga magagaling magsalita. When we watch YouTube, vlogs, marami pong mga mangaral na napakagaling magsasalita. Kaya nga po, yung iba, mas marami silang mas nahihikayat ng tao. Like, hindi katulad po sa kasal ko ngayon. Ako lang po yun. No? So, doon sila nasanay. No? Yung mga Corinth, mga people of Corinth, no? Doon sila nasanay sa mga karunungang itinuturo ng mga philosophers during that time. Kaya mamaya babasahin natin ang paano tinilatag ni Apostol Pablo yung mga aral ng gusto ito. Gusto niyang ma-input ito sa kaisipan ng mga tao. So as a result, what they considered was a form of logical, impressive, and philosophical human wisdom. Doon sila interested eh. Logical, philosophical human wisdom, diba? Words pa lang, nakakatalino na. So yun. Kaya po sabi niya sa kanyang sulat, and so it was with me, brothers and sisters, when I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaim to you the testimony about God. Sinabi niya kagad na I did not come with eloquence. I am not as impressive speaker na nakasanayan niyo. Ganun. Or human wisdom as I proclaim to you the testimony of God. Kaya paano niya ito pinilatag? No? For I resolved to know nothing while I was with you. Kung wala naman itong aral na daladala ko mula sa Diyos, wala naman talaga akong alam. In the same way, wala naman din akong masasabi dito sa harapan ninyo, wala naman akong maitutulong sarili kong doktrina kung wala akong babasahin Biblia. No? Ganun po ang sinasabi ng Diyos. I resolved to know nothing while I was with you, except, ito yung daladala ko, sabi niya, except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in weakness, with great fear and trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words. Hindi ako nang bobola lang dito. No? Hindi ako gumagamit ng mga persuasive words para po mahikayat kayo. Kung ito naman ay hindi nagaling sa salita ng Diyos para lamang kayo ay mahikayat. Bakit ganon? Because, sabi ko na, but with the demonstration of Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Kasi ganun ang mangyayari. When the preacher used persuasive words, mga pambobola, mga mabubulaklak na salita, your faith will rely on human wisdom. No? Magre-rely lang kayo sa doctrine na sinasabi ng mga ngaral, not on the gospel or power of God. Kaya ganito niya hinihahayag ko. Magandang balita o gospel, yung pagkamatay ng Panginoon Jesus. Ito po, isa pa pong patunay na Jews demand signs and Greeks look for wisdom. Ito naman mga Hudyo, gusto nila mga signs, mga miracles, no? Para mahikayat ko yung kanilang pananampalataya. Patunayan mo sa pamamagitan ng mga himala. Ito naman mga Greeks,
Eh, gusto namin yung mag-wisdom. Philosophy. Diba? Kaya po niya sinasabi ito. So, but the message of Christ's crucifixion is God's wisdom. Dito po kasi sa kanyang sitwasyon, during that time, the Greeks or the Gentiles considered the crucifixion of Christ as a foolishness. No? Para sa mga Hintil, ito'y kamangmangan, yung pagkapako ng Panginoong Kristo. Para sa kanila, ito'y kamangmangan. No? Bakit kaya? Maybe because kung atin pong titignan, kung atin pong gagamitin ang ating pag-iisip based on human analysis, no? Yung natural na pag-iisip ng tao, kasi ang ating Panginoon Kristo nahatulan. He is convicted of capital punishment during that time, death penalty. No? Yung kahiyahiyang pagkapako sa krus, huhuguban. Yun kasi yung tingin po sa kanyang penalty, capital punishment. Kaya para sa mga Hentil, mga hindi na nanampalataya pa, yung Kristo na yung pinasampalatayanan ay pinatulan ng capital punishment or death penalty. Para ba itong pagkatalo? No? Kaya para sa kanila, hindi nila iintindihan, bakit ba nangyayari? Bakit nangyari yun? Pero sa mga nagsisiibig sa Diyos, mga nananampalataya sa Kanya, at naiintindihan natin yung plano ng Diyos kung bakit ito nangyari. Kaya, the crucifixion of God, the crucifixion of our Lord Jesus Christ is wisdom, power of God. So, alamin natin. Sabi dito sa verse 18 to 19, so nasa konteksto pa rin po tayo, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Diba po? Kasi, yun nga po ang advantage mga kapatid, kaya ako po sinasabing encouragement ito or edification to strengthen our faith. Because the message of the cross is, for us, is the power of God. Naiintindihan kasi natin kung bakit ito nangyari. Dahil katulad ng ating tinalakay, ito'y kasama sa plano ng Diyos para iligtas ang ating mga kaluluwa mula sa ating mga kasalanan. Sabi dito, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Ayan, mahihilig kayo sa mga karunungan, ipapahiya ng Diyos yan. Akala nyo, itong cross, the message of the cross ay kamangmangan, ipapahiya ng Diyos yung inyong mga mapagpaimbabaw na pag-iisip. Ito yung kanyang gagawin sa kanya. Ito yung kanyang gustong iparating sa kanyang sulat sa mga katakunan. So, in verse 24 to 24, but we preach Christ crucified as stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom. Ang ating Panginoon sa Kristo po ay kapangyarihan at karunungan. Mamaya-maya, maririnig na natin. Ano nga ba itong, huwag natin kakalimutan yung katanungan, ano nga ba itong mga bagay? Bakit hindi nakita ng mga mata, hindi narinig at hindi pumasok sa puso ng mga tao? Ayan po, yung sitwasyon, yung setting during that time. So, no eye has seen, no ear has heard, nor has it entered into the heart of God. Because when you cannot discover God's saving plan by just observing the world, using your naked eye. Kahit po halugugin nyo lahat ng mga karunungan, filosofiya, wala namang sino mong taong nakapagpuro nito nung ebanghelyo, na ang tao pala ay may kaluluwang kailangang iligtas dahil nagkasala. Walang philosopher na nagturo nito na ng ebanghelyo, ng plano ng Diyos kung ano ang gagawin sa sangkatauhan.